Kaya't punta na sa inyong lokal na tanggapan ng COMELEC at magdala ng valid ID upang magparehistro. Kung ikaw ay 18 taong gulang, isang mamamayang Pilipino at naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa 6 na buwan, kwalipikado kang magparehistro. Ngunit tandaan, may mga diskwalifikasyon para sa pagpaparehistro para sa may mga ilang kaso ng criminal na record o may mga kakulangang legal. Sa mga nakapagparehistro na at boboto sa susunod na taon, bumoto ng matalino. Ang iyong boto ang magtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Gawin nating taon ng pagbabago ang 2025. Magparehistro na. Magandang gabi po at welcome sa Isip Isak. Ako po si Katya Bagtas, ang moderator ng episode ngayong gabi. At dahil nagsisimula na nga pong uminit muli ang mga eksena sa ating politika, ramdam na rin po natin that election is in the air. At kakaiba po ang eleksyon sa 2025. Dahil ayon sa Commission on Election, ito daw po ay, ang magaganap daw po na eleksyon ay isang super election. Pag-uusapan at pag-iisipan po natin yan ngayong gabi. Mag-comment naman po sa ating Facebook Live yung mga bagong botante po natin. First time nyo po magparehistro ngayon. 4 na araw na lamang po ay magsasara na ang voters registration para sa Halalan 2025. Kaya kung hindi pa po kayo register, we highly encourage you to do so po. Maaari pa po kayong humabol. Inaanyayahan din po namin ang iba na mag-comment, yung mga kasama natin dyan na pagod nang bumoto, no? Pero patuloy pa rin na umaasa na may mabuting kahihinatnan para sa ating bayan ang kanilang pagboto. Nako, isa na po ako doon. Pero bago ko po ipakilala ang ating mga special guests ngayong gabi, remind ko lang din po kayo to react, share, comment in our Facebook page, even our YouTube and Spotify. You can listen to our episode, even our past episode, and engage with us sa comment section po. At ang ating hashtag sa episode na ito ngayong gabi ay, of course, hashtag Isip Isak, hashtag Election 2025, at hashtag PH Vote. Mga araw dapat markahan bago super election. Para sa mga political parties na magsagawa ng konbensyon upang pumili at nominate ng kanilang mga kandidato. Last day ng registration para bumoto. Pagpapasa ng COC o Certificate of Candidacy. Election period at gun ban. Sa panahon na ito, ipinagbabawal ang ilang aksyon tulad ng pagsuspinde sa mga elected local officials mula provincial hanggang barangay level. Paggamit ng security personnel ng mga kandidato. Ilegal na pagpapalaya ng mga bilanggo. Pinagbabawal din ng COMELEC ang paggawa ng mga appointment, promotions at paglikha ng mga bagong posisyon sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi rin pinapayagan ang pag-release, pag-disburse o paggastos ng pondo ng gobyerno nang walang pahintulot mula sa COMELEC. Simula ito ng 90-day campaign period ng mga kandidato sa pagkasenador at mga party list. Simula ito ng 40-day campaign period ng mga kandidato sa Kongreso, gubernatorial, mayor at iba pang lokal na opisyal. Pagboto ng mga botanteng nasa ibang bansa. Pagboto ng mga lokal na absentee voters. Bawal ang uminom at magbenta ng alak. Botohan na! Huling araw ng pagsumite ng pahayag ng mga kontribusyon at gastusin ng kandidato. SOCE. Ready ka na ba para sa election 2025? Ayan. Ang ating bayan po ay dumaan sa iba't ibang hamon pagdating sa usapin ng eleksyon. Napakayaman din po ng ating history when it comes to elections. Mula sa post-colonial democracy noong 1946, halos 30 taon lang ang lumipas. Nagkaroon naman po tayo ng authoritarian na pamamahala noong 1972. Ito ang taon na naideklara ang martial law sa bansa ni Ferdinand Marcos Sr. At sa ilalim ng martial law,
walang eleksyon na naganap. Namuno bilang diktador ang ating dating Pangulong Marcos. Pero sabi ng taong bayan, tama na, sobra na, palitan na. Ayan po ang naging mantra ng mga Pilipino noong 1986. Sa kabila niyan, gustong patunayan ng dating Pangulong Marcos na marami pa rin ang sumuporta sa kanya. Kaya nagpahayag siya ng isang snap election. Ngunit nag-walk out ang mga taga-bilang ng boto noon dahil nagdeklara ng pagkapanalo ang dating Pangulong Marcos. Pero iba ang lumabas sa actual na bilangan. At hindi napigilan ang magigiting nating mga kababayan na nanindigan sa tamang bilangan ng balota hanggang sa umabot na nga po sa People Power Revolution noong 1986. Gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas sa buong mundo para sa pagpapakita ng isang mapayapang revolusyon. At sa pagbabalik ng demokrasya sa ilalim ng 1987 Constitution, nagkaroon na po ulit tayo ng halalan. Malaya ng kumandidato ang sino mang Pilipino at malaya na ring bumoto ang mga Pilipino. At dahil mahirap ang pagboto at pagbibilang ng boto noon, naglagay ng pondo ang pamahalaan para mapadali ang proseso ng eleksyon. At noong 2010, ipinakilala sa atin ng COMELEC ang automated voting machines. Pero dahil moderno na ang dapat na paraan ng pagboto, marami pa rin tayong hinaharap ng mga hamon tuwing eleksyon. Hindi pa rin nawawala ang mga karahasan na may kinalaman sa panahon ng eleksyon, pati na ang mga sinasabing dayaan. At next year naman po, taong 2025, ang pinaghahandaan ng COMELEC ay isang tinatawag nilang super election. Next year, 2025. Ano nga ba ito? At ano ang mga dapat nating paghandaan para sa super election ito? At kasama po natin ngayong gabi ang spokesperson ng Commission on Election na si Director John Rex Laudianco. Magandang gabi po, Director Laudianco. Magandang gabi po. Isang karangalan pong makasama dito sa Isip-Isa. Magandang gabi po sa lahat ng ating kasama at taga-subaybay. Maraming salamat po, sir, for gracing us with your presence. At nasa studio rin po natin ngayon ang dating Executive Vice President ng Kabataan Party List na ngayon ay official na first nominee ng Kabataan Party List. Si Attorney, I hope I'm saying your name correctly, Attorney Rene or Rene Ko. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi po. Tamang Rene ko, no? Rene. So, maraming salamat po sa pag-imbita dito sa inyong munting studio representing youth voices po in the upcoming elections. Ayan. Again, maraming salamat po to our guests. We are very privileged to have you in our episode tonight. Siguro unahin ko na po, tanungin ng ating director, Director Laudianco. Ano po ang espesyal sa 2025 national election at bakit po ito tinawag na super election, sir? Una po, Ma'am Katya, isang pagbati po kay Atty. Rene at kay Ma'am Melba Magay. Magandang gabi po. Opo. Kaya po natin tinawag na super elections ang 2025 elections dahil nga po sa May 12, 2025, gaganapin po natin ang midterm, national and local elections at kasabay po ang first parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And in less than 5 months po pagkatapos ng mga halalan na yan, gagawin naman po natin sa Disyembre ang kasunod po na barangay at sangguniang kabataan election. So kung makikita nyo po ang aming paghahanda, hindi pa man kami tumutungtong sa 2025, hindi pa man kami tapos sa midterm elections at sa parliamentary elections, kami po ay naghahanda na para sa ating BSKE dahil ito po ay alinsunod sa tagubilin at desisyon ng Korte Suprema doon po sa pagtatakda ng kanilang susunod na halalan. Salamat po, sir. Ang kasunod ko pong tanong, meron po ba ang COMELEC, meron po bang mga bagong measures
or policies na inilagay po no ang COMELEC para maiwasan po yung mga disenfranchised voters or yung mga physically challenged po ng mga botante dahil inaasahan nga po natin na milyon-milyon ang boboto po next year. Meron po ba mga policies or measures na ginagawa po ang COMELEC para maiwasan o mabawasan po itong mga ganitong disenfranchised voters? Una po sa lahat, yung ating pong pagpapatibay ng ating voters information sheet kung saan ini-inform natin ang lahat ng registered voter kung saan sila boboto, anong paaralan, anong presinto. Kasama na rin po dito ang listahan ng mga kandidato kung saan dun sa jurisdiction po nila ay iahalal nila. Bukod pa rin po dyan ay binigbibigyan po natin ng special na atensyon ang ating mga nasa vulnerable sectors, ang PWDs, ang senior citizens, ang pregnant women, kung saan po doon sa ating mga bawat polling center o tawagin na po natin mga eskwelahan, ay meron po tayong itinatalaga doon na accessible polling place. Ang layunin po nito kasi hanggat maaari po, basta sa talaan namin ay meron pong vulnerable sector na member, inilalagay po namin sa ground floor ang kanilang presinto. Pero hindi po kasi sa lahat ng pagkakataon ay kakasya sa mga bilang ng mga kwarto doon sa ground floor yung pong lahat ng presinto na meron. Kaya nga po kung sakali talaga na may malalagay sa second floor, or third floor, or fourth floor pa yan, hindi na namin sila papaakitin doon. Meron po tayong tinatawag na accessible polling place kung saan doon na lamang po sila pupunta, kukunin po ang kanilang pangalan, dadalin under the watch of the watchers and the teachers yung kanilang mga balota. Doon sila boboto at sisiguraduhin mabilang. At kung sakali man po doon sa mga lugar na una, wala pong nakatala kaming mga PWDs or senior citizens. Ngunit nagkataon na meron pong naaksidente. Nakita naman natin, naputulan ng kamay, may problema sa paa, may problema po sa kanyang physikalidad, ay ang tawag naman po dyan, meron kaming emergency accessible polling place kung saan ganun din po ang layunin. Hindi na rin natin papaakitin. Isa po sa pinaigting din na ginagawa ng COMELEC ngayon ay para sa ating mga indigenous peoples. Totoo po pala yung kwento-kwento na tatawid na 11 bundok, tatawid ng 7 mga ilog. Dahil yan po ay naranasan namin dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. 3 tribo po ang nandyan natin mga kababayan nating indigenous peoples na kailangan bumaba pa sa Puerto Princesa proper. Sa ngayon po, ang layunin na ng COMELEC, magsasagawa na po kami ng special polling place po sa mga lugar na yan nang sa ganon, hindi na po nila kailangan bumaba at higit sa lahat, hindi na po sila ma-exploit ng mga ilang kandidato na hahakutin sila at impluwensyahan sa kanilang pagboto. So ilan lamang din po ito sa ating gawain. Meron pa po palang isa, maidagdag ko. Para rin po sa ating mga senior citizens, pregnant women, pati na rin po ang PWD, kung dati po ay programa lamang, pilot test lamang sa Naga at sa Muntinlupa yung early voting hours. Ang ating pong botohan po kasi magaganap mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ngunit magtatalaga po kami ng early voting hours, 5 a.m. hanggang 7 a.m. na exclusive po para sa nabanggit na sektor. So ito yung option lang naman po. Kung gusto nilang bumoto po doon sa oras na yun, kanila po ang presinto, wala silang makakasabay na karamihan sa kababayan. Kung gusto naman po nilang bumoto doon sa 7 a.m. to 7 p.m., wala rin pong problema yan kasi priority pa rin po sila pagdating po sa ating botohan. Wow, sir, maraming salamat po. Aasahan po namin yan next year. At just to give our viewers po a picture of the super election next year, there are a total of 18,271 national and local positions next year. And ang projected naman po na voter registrations by next year ay maaari pong umabot ng 70 million. Kaya po ang next ko po na tanong ay for Attorney Rene naman po, no. Ang katanungan ko po, no, ang mga kabataan po ngayon ay parang mas marunong talaga sa mga technology. Pero meron po ba nitong nakaraang eleksyon ng mga kabataan na disenfranchised din po? Yes, no, is the short answer to that question. So, syempre, yung mga naging candidates na sinuportahan ng kabataan, yung progresibo, yung maglalahad ng mga pulisiya in relation to their interest, yung nakitang irregularities on election day
ay nag-result doon sa hindi nila pagpanalo. In fact, ang kabataan, ang karamihan, noong pagkatapos ng election day itself, natapos na ang botohan, yung pagbibilang, nagprotesta po. Nagprotesta po sila sa harap ng COMELEC sa Manila, pinagpapanawagan na i-explain yung mga inconsistencies na na-report sa social media at ng mga ilang mga grupo na naroon at naging mga watchdogs during election day, and calling of course na magkaroon ng pag-transparency ng pagbibilang muli para ma-check po yung numbers, and more importantly na hindi na maulit yung gantong klaseng anomalies. And that's why on guard no yung kabataan for this coming 2025 elections, dahil ayaw na nila maramdaman ulit yung ganong klaseng disenfranchisement, disappointment na pinagkatiwala yung democratic exercise in an electoral system or in the participation of elections. But sasalubungin sila ng report, sasalubungin sila ng instances na mali yung candidate na lumabas doon sa receipt na lumabas vis-a-vis the vote that they placed in the system, and many more that were reported to Kabataan Party List in different groups across the country. So yun po yung patuloy na panawagan ng kabataan in the upcoming 2025 elections. So beyond youth representation ay on guard, so na yung electoral system natin ay robust, no? And that's why actually rather than automated, ang call ay hybrid yung elections, no? May parang manual na way by which ma-check yung pag-count ng votes. Mhm. Maraming salamat po, Attorney. And I'd like to go back to Director Laudianco po, no? Paano po kaya ito maiiwasan sa susunod na election? At posible po ba yung isang hybrid election, sir? Siguro po isa-isahin muna natin ano. Bago natin sabihin iwasan, let me answer the allegations. Mhm. Yung pong tungkol sa resibo na nagkaiba, maari po ba namin matanong kung saan po nangyari yan? Kasi kung ang pinapatungkulan po ninyo ay nabalita sa Hong Kong, nabuksan na po namin yung mga presinto na yan at napatunayan po namin na walang pagkakaiba yung lahat ng resibo doon po sa balota at pati na rin po sa resulta ng halalan. Patungkol naman po doon sa ibang irregularidad, hinihiling po namin at hanggang ngayon ako mismo po bilang kasama sa propesyon ni Attorney Rene, hinihiling po namin magsampa ng kaso at tutulungan po namin kayong habulin yung mga gumawa po niyan. Kasi nga po hindi rin po makapapayag ang COMELEC na meron pong alegasyon at kung meron po tayong ebidensya na papabayaan na lang natin ng ganun. Layunin po ng Garcia administration ng Commission on Elections na samahan ang ating mga kababayan lalong-lalo na kung meron pong ebidensya. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, noong 2023 ay gumawa kami ng Committee on Contrabigay kung saan bawat report po na natanggap namin, COMELEC na mismo ang nag-iimbestiga, COMELEC na ang nangalap at sa ganun po mahigit 7,000 kandidato ang napadala namin ng show cause orders. Ikalawa, patungkol naman din po sa transparency. Maari pong hindi maging katulad ng ibang efforts namin sa machines kasi po ang ating makinang gagamitin ngayon sa 2025 ay may malaking screen, makikita ng tao kagad yung pagboto nila. Maaring iba yung sistema na ginamit natin noong 2022 pero ang level naman po ng transparency at accuracy ay pareho pa rin. Hiling po namin sana makibahagi po kayo doon sa random manual audit dahil po yung kauna-unahang pagkakataon noong 2022. Ang random manual audit po ay pinamunuan hindi ng COMELEC, nasa sidelines lang po kami. Sino ang namuno at sagsagawa ng random manual audit? Ang kliyente po, ang Legal Network for Truthful Elections, katuwang ang National Movement for Free Elections, kasama ang Philippine Institute for Certified Public Accountants, kasama ang DepEd. Ang COMELEC po nasa tabi at nag-deliver lang ng ballot box na pinili randomly. At ano po ang resulta ng ating random manual audit? 99.99.7% accurate across the board. Lahat po ng resulta ng halalan mula noong 2010 hanggang noong 2022, 1,000 kaso na po ang umakyat sa Supreme Court. At batay po sa aming pagtatala, ni isa po sa automated election results mula sa protesta, mano-manong pagbilang ng mga balota, hindi po yung automated results.
wala pong nabaligtad na resulta ng halalan. Kaya nga po hiling po namin, hindi sa pinagtatanggol po namin ng COMELEC, kundi sa paghahanap ng katotohanan. Sana po makapagpakita tayo ng isang presinto na magkaiba ang bilang ng botohan sa balota at magkaiba yung bilang doon sa resulta na naprenta sa election returns at magkaiba pa rin doon sa bilang na naitransmit doon sa ating mga recipient na servers. So balik po tayo doon sa tanong natin na paano ang mga efforts na ginagawa ng COMELEC bilang katugunan po sa kahilingan ng ating mga kababayan. Ipinapakilala po namin sa inyo ang automated counting machine na gagamitin natin sa 2025 elections. Napakalaki ng pagkakaiba doon sa naunang PCOS at BCM. Bakit? Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, kung dati po pag feed natin ng balota, ang kasunod na natin makikita sa napakalit na screen ay votecast at thank you. Ngayon po, pag feed po ninyo ng balota, ang una ninyong makikita ay ang mismo ninyong balota dun sa 14 inches na screen. Ipapakita at pwede nyong galawin para patunayan lamang na eksakto at tama at yun na yun ang inyong balota. Ikalawa, lalabas po ang mas malaking resibo kung saan mapapatunayan nyo rin. Katulad nung nakita nyo sa screen ay parehong-pareho ng pagkakabilang ng makina ng ACM ayon sa inyong boto. At higit sa lahat po, pagdating sa huli, pagkatapos ng halalan, isasagawa po namin sa pamamagitan ng parehong makina yung tinatawag po natin na transparency audit and count, kung saan lahat po ng balota na naipasok sa makina na yan ay ipapakita isa-isa sa harapan ng watchers, sa harapan ng members ng electoral boards at mga teachers at ma-review po nila. Pinapahintulutan ng COMELEC na sila po ay mag-ara, mag-video, mag-picture at that time dahil hindi naman po ma-identify na yung balota. So ang proseso pong ito ay kapareho dun sa manual elections natin kung saan binabasa ng teacher ang balota, nasa likod ng mga watchers at nakikita nila. Ipapakita po natin ang harap at likod ng balota, magtara po kayo. At sa pagkakataon pong yun kasi may hawak na ang lahat ng watchers ng election returns. Nakatransmit na dun sa 6 na servers. Tama po yung nadinig nyo. Kung dati po ay naghahati-hati kami kumukuha sa isang transparency server, ngayon po 6 na servers ang itinalaga ng COMELEC. Isa para sa dominant majority party, isa para sa dominant minority party, isa sa PPCRV, isa para sa NAMFREL, hiwalay pang server para sa mga kapatid natin sa pamamahayag sa media. At higit sa lahat yung sa COMELEC server na naka-mirror po sa DICT. Bukod pa po sa lahat ng resulta na matatanggap ng COMELEC ay agad-agad makikita sa isang dedicated na election results website na real-time. So ang tao po, balota, kita niya na ang kanyang balota, paano binasa, paano binilang. Ang watchers, makikita po nila sa pamamagitan ng papel na election returns sa na-transmit na digital election returns at mabibilang dun sa transparency audit and count kung tugma ang pagkakabilang ng makina sa ating mga boto. So ilan lamang po ito sa ginagawa ng COMELEC. Maraming salamat po, sir. And I think that is a big improvement po, no, from our last election. But still, we encourage everyone po, no. Of course, i-appreciate po natin yung ganung or process po ng COMELEC, pero maging mapagmatsyag pa rin po tayo, no, sa susunod na election. And I'd just like to go back to Attorney Ko po, no. Attorney, out of 66.2 million registered voters, 54% po nun ay considered youth vote, no? Sa palagay mo po, attorney, gaano po ba kahalaga ang partisipasyon o ambag ng mga kabataan sa election po? So, syempre, yung pagtingin natin ay napakahalaga ng magiging partisipasyon ng kabataan. Tawag nga sa atin, pag-asa ng bayan, kung saan aktibong huhubugin yung kinabukasan. Ito rin yung mga shinare nating data instances of the youth shaping directly yung elections ng mga ibang bansa. For example, yung isang case na sinite natin, I think ang country ay Zimbabwe, basta African country noong 2021, ay nung hinold nila yung kanilang elections doon, ay napatalsik nila or napatanggal sa posisyon yung reigning and magre-return na repressive administration at nag-elect ng progressive leaders, lalo na yung kanilang naging president, and largely yung youth yung talagang lumabas para
iboto yung gantong representation for them. Nakita nila na yung policies ng previous administration ay hindi na sumasagot sa mga pangailangan ng kabataan or ng mamamayan nila at ginamit nila yung kanilang right to suffrage, yung kanilang democratic rights para ibahin ito. And ito rin yung ipapanawagan na gawin ng kabataan this coming 2025 elections. Na sa gitna ng girian ng Marcos at Duterte at currently nga ay naglabas na rin ng slate yung Bagong Pilipinas kuno, nasa kabataan na napakalaking bahagi ng voting population na gamitin yung karapatan na ito, gamitin yung boses nila to say na and to express na sinusuka natin yung gantong dichotomy of similar trapos, similar names, but instead forwarding a people's alternative. And we hope that since patapos pa lang yung voters registration, ay dumami yung mag-register with the understanding na kailangan nila na mag-participate in the upcoming elections. And then, syempre, mas marami pa ang mapapanawagan na i-forward yung people's agenda talaga. Salamat po, Attorney. And kakatapos lang po ng pag-aproba ng sa budget po ng COMELEC para sa election sa 2025. At ang Kabataan Party List po ay may representante sa Kongreso. Ang tanong ko po ay, sang-ayon po ba kayo sa pagbabawas ng 14 billion budget or 14 billion budget dun sa proposed na budget ng COMELEC na 49 billion? And I'd also like to hear from Director po. Siyempre, nandito tayo sa pagpapanawagan na ang budget ay dapat nakalaan sa mga serbisyo, nakalaan sa mga paano ba nare-realize ng mga tao yung kanilang mga demokratikong karapatan. Bahagi yung right to suffrage, yung gantong klaseng karapatan natin, and syempre sinusuportahan natin yung ating kababayan na i-exercise ito. Kailangan nito ng karampatang budget. Nga nga na-mention, nakasabay nito yung BARM elections na gusto nating mas dumami from that region na mag-participate in the upcoming elections. Patuloy din yung pagkampanya na sana yung budget nila ay mas mataas. Although, kaakibat din siguro nito, yung Kabataan Party List as well flags yung Miru as the upcoming na kontrata for the 2025 elections ay may nakita tayong and naimbestigahan and na-publicize din na concerns yung other countries na kinontrata sila before in the irregularities and concerns doon sa pag-automate or yung paggana ng kanilang mga machines. So, while of course, binubukas natin na dapat andyan yung karampatang budget para sa paggana ng elections, andito rin yung susunod na tanong na kailangan nating ma-ensure na tama yung pagpupuntahan ng budget na ito. And with the recent investigation na ginawa and yung research that there are irregularities in Miru, we have to flag that na dapat maging mas masusig sa pagpapuntang paggamit ng automated elections. Yung even yung conduct ng bidding na Miru lang yung only nag-forward ng kanilang bid vis-a-vis maraming mga nagpahayag na interest prior to that, prior to the formal submission of the bidding, no? These are irregularities, these are concerns that we've flagged, and we hope that a greater investigation, formal official investigation, is conducted further on this. Salamat po, Attorney. And I'd like to hear from Director Laudianco, no? Director, bakit po kailangan ng COMELEC yung ganong kalaking budget, no? 49 billion para sa 2025 election? Kasi ang Department of Justice ay nag-propose lang ng 40 billion, pero ang COMELEC sa isang election ay nangangailangan ng 49 billion. Bakit ganun po kalaki ang anticipated or proposed budget ng COMELEC? And maybe meron din po kayong response doon po sa sinabi po ni Attorney Rene. Yung 49 billion po ay hindi para sa isang election lamang.
Gaya nga po na napag-usapan natin kanina, it's a super election year, 3 halalan po ito. At yung pong natapyas na 14 billion, ang malaking bahagi po nito at para sa kaalaman ng lahat, lahat po pag nag-budget ang COMELEC ng halalan, 70% po nito ay malalaan para sa honoraria ng ating mga teachers, electoral boards at iba pang poll workers. Yan po talaga ang ating summary pagdating sa mga budget. Kaya nga po yung pagkakatapyas ng 14 billion, ang malaking apekto po nito ay yung binabalak sana naming dagdagan ang honoraria ng ating mga teachers at iba pang naninilbihan bilang electoral boards dahil alam naman po natin manual elections po yung barangay at SK elections. So pagdating naman po dun sa anomalya, siguro unahin ko na po yung sa public bidding. Lahat naman po kami ay nag-aral ng Republic Act 9184. Hindi po kasalanan ng COMELEC kung nag-iisa ang nag-bid, bagamat 5 hanggang 6 ang bumili ng bidding documents. Umaasa kami na sasali sila, pero pagdating ng oras, hindi naman po namin sila pwedeng pilitin. So hindi naman din po namin pwedeng pilitin o i-declare na failure of bidding kung merong nag-submit ng bid. At kung matatandaan nyo po nung unang round ng first cycle of competitive public bidding, Disyembre, ay dinisqualify kaagad ni hindi umabot sa eligibility process yung tinatawag nga po nating Miro joint venture. Dahil sa pagkakamali ng pagsumite ng dokumento, una, walang translation, yung English translation, yung kanilang mga dokumento. Ikalawa, yung pong kanilang naisubmite na mga joint statements ay hindi lumabas yung salitang joint and solidary liability. Bagamat siguro po sa isang tao na hindi well-versed sa Republic Act 9184, bakit ganun lang i-disqualify? Well, wala pong pag-exercise ng discretion ng COMELEC, specifically ang Bids and Awards Committee, kundi i-declare na ineligible dahil hindi nakapasa sa pamantayan na ito. Sa ikalawang round po ng competitive public bidding, again, 5 kumpanya ang bumili. Ngunit nag-iisa lamang muli ang nagsumite ng kanilang bid. Agad-agad bang tatapusin ng COMELEC ang bidding? Hindi po. Agad bang magdedeklara kami ng failure of elections? Sabi ng 9184, hindi. Dahil meron ka natitirang bidder. Anong ginawa ng COMELEC? Sinubject sa eligibility screening. Pumasa, eligible. Sinubject ang kanilang financial bid sa ating financial evaluation. Pumasa. Ano na yung susunod? Yung pinakamabigat, ang post-qualification evaluation. Kung saan sinuri lahat ng dokumento, sinuri ang produkto, kasama na po yung nabanggit ni Attorney Rene na napaulat na anomalya doon sa mga bansang unang pinagdausan nila ng halalan. Ano po ang natuklasan ng COMELEC at sa inyong pahintulot nais ko pong ibahagi sa inyo? Unahin na natin ang Congo. Sa Congo po na nangyaring halalan kung saan Miro ay naging bahagi. Tama po yan. Ngunit ang nangyari po doon kasi ang Congo po, batay sa aming pananaliksik, ay bumili ng makina at nagkaroon sila ng hiwalay na voter verification bago po maghalalan. Ang nangyari po doon, nagkaroon ng problema yung pong voter verification nila dahil karamihan ng mga identification cards ng botante ay mismatches at hindi kinilala. Nang sa ganyan, karamihan po sila hindi nakagamit ng makina at hindi po kasalanan ng makina ng Miro. Ikalawa, yung pong transmission na nagkaproblema sila dun sa kanilang tinatawag din na early voting. Ibang kontrata rin po ang magtatransmit at walang kinalaman ang Miro dito. Kaya po hindi naman din po siguro patas na isisi sa Miro kung bakit hindi nakatransmit at maaring sabihin natin, pumalpak ang sistema nila. Ikatlo, yung pong violence at mga iba pa na bagay na labas sa teknolohiya na inaamin naman din ng Congo na meron, ay nangyayari talaga at hindi natin maisisi sa isang teknolohiya na hindi kayang tapusin o kontrolin ang mga bagay na yan. In fact, kausap po namin ang mismong naging presidente ng Congo at pinatunayan nila na sila ang Miro ay nakapag-deliver ng kontrata ayon doon sa kanilang napagkasunduan. Kaya nga po nila binayaran, ang katwiran pa nga po nila, kung hindi ito na ibigay ay hindi nila babayaran. Pumunta naman po tayo sa bansang Iraq. Ang eleksyon po sa bansang Iraq ay hindi lamang po ang Iraqi authorities ang namamahala. Specifically, hiniling ng Iraq sa United Nations na gawin ang United Nations Assistance Mission to Iraq, una, para subaybayan ang halalan doon sa bansa na yan. Napakitunayan po natin doon sa dokumento na inisyu mismo ng UNAMI, again, United Nations Assistance Mission to Iraq, pati na rin ang certification ng kanilang Election Commission, pati na rin ang certification ng kanilang Prime Minister na naisagawa ng maayos ang halalan ayon po sa itinatakda ng kanilang mga batas at pati na rin sa pangangailangan. So sa punto pong ito, ang nais ko pong puntuhin at sabihin,
sana po yung ating pagkakaroon ng mga allegations, pagkakaroon ng mga ibang paratang, sana po laliman natin ng kaunti ang pananaliksik gaya po ng ginagawa namin dahil kung sino man po ang merong concern sa halalan, number one, natatamaan kami po yon. Kung papalpak po ang halalan, wala pong ibang sisisihin ang ating mga kababayan kundi kami. Kaya po talagang inaatas namin sa aming sarili na kami po mismo ay dapat maging diligent, maging vigilant sa mga ginagawa po namin. At dahil po dito patuloy po kami mag-aanyaya sa inyo, samahan ninyo po ang COMELEC habang kami naghahanda. Hindi lamang po sa eleksyon kundi mismo dun sa paghahanda. For the first time in the history of elections, binuksan po namin ang aming warehouse. At darating na po sa punto na operational po magla-live stream po kami ng lahat ng kaganapan dyan. Pinakita rin po namin yung aming configuration at memory configuration room na nung araw ay parang may balot ng misteryo. Ano bang meron dyan? Anong ginagawa dyan? Ngunit pinapakita po namin ngayon dahil sa kagustuhan naming isama ninyo kami o kaya samahan ninyo kami sa paghahanda. Bawat delivery po na tinatanggap namin ng makina ay pinapakita namin sa inyo sa media at nila live stream namin. At again po, pati sa pag-iimprenta ng balota, sa pag-i-install ng bagong makinang gagamitin para po sa halalan na to ay ipinakita namin sa inyo lahat nila live stream po namin. So ito po ay siguro pag-iimbita na rin sa ating lahat, sa ating mga kababayan, pakitutukan po yung aming social media pages dahil makikita po namin, papakita namin sa inyo from procurement. By the way po, ngayon po sa bagong implementing rules, sa bagong law natin sa procurement ay nire-require na ang video recording. Alam niyo po ba, bago pa magpandemya, ang COMELEC po yata ang kauna-unahan na pag nagpa-public bidding ay naka-live stream. At balikan niyo po ang aming Facebook page, nandun pa rin po hanggang ngayon yung aming mga live stream sa lahat ng procurement, ultimo papel po nandyan. And lastly, patungkol po dito sa klase ng makina na kinuha. Ang COMELEC din po yata ang may reputasyon lamang na mahigit isang taon pa bago kami mag-public bidding ay inilabas na namin sa publiko, sa public website namin, yung terms of reference na gagamitin namin. As early as May 5, 2023, balikan nyo rin po, nasa website namin, ay pinublish na namin ang terms of reference. Sa kagustuhan namin po na lahat ng interest groups, technology groups, IT groups, academe, lahat po ng stakeholders ay makibahagi dun sa terms of reference. Sabihin nyo sa amin kung tama ba ito, maganda ba ito, akma ba ito, makabubuti ito. Nandun po yan since May 5, 2023. At lahat po ng suggestions ng PPCRB, ng NAMFREL ay in-incorporate namin dun sa public bidding documents kung saan po nagresulta sa pagkakakuha po ng kontrata ng MIRU. So sana po tignan niyo po lahat ng efforts na ito ng COMELEC at hindi po kami magsasawang ibahagi sa inyo ang lahat ng ginagawa namin. Maraming salamat po, sir. And sige po, attorney has raised her hand. Would you like to respond po, attorney? Na thank you sa pagpalaman and yung efforts din ng COMELEC doon sa investigation, doon sa mga syempre concerns na finlag ng iba't ibang groups including ng Kabataan Party List na syempre ang gusto din naman natin dito may unity, na gusto natin ng malinis na halalan and then systems that are reliable para ma-ensure na yung mga boto ng kababayan natin ay ang mag-translate doon sa mismong pinaka very count na magtitiyak kung sino yung mga susunod nating mga magiging leader that will be there for 6 years to come, na malaking commitment and syempre kinikilatis din ng ating mga mamamayan. Siguro to also flag na yung regarding doon sa MIRU na merong mga past election records nga na spotty when it comes to Congo and then when it comes to Iraq. Worthy to note din as well na ang South Korean government, yung kanilang National Election Panel mismo, yung nag-refuse na magbigay ng backing doon sa yung system na ginawa ng MIRU in the coming Congolese elections ng 2018 because of yung unstable environment ng kanilang bansa, no? And siguro dito rin sa Pilipinas, no, meron tayong record ng pagiging unstable and parang magiging violent yung ating mga elections. Na of course, syempre, meron tayong continuous efforts na and patuloy na unities na gusto nating sugpuin. Gusto natin mapayapa yung elections natin. Gusto natin na patuloy na
nakakapunta, nakakatawid yung ating mga mamamayan doon sa polling precincts, and then tatransmit nila yung vote ng maayos. So, in light po ng unities na yun, syempre narito po kami, narito yung kabataan na willing to do that groundwork, na mag-register, na magtulak ng iba na mag-register, and sumasali sa mga grupo na nag-i-ensure na yung ating alalan ay malinis. So it includes anti-fraud groups like Kontradaya, etc. na nariyan para makipag-partner din sa COMELEC and iba pang mga grupo para nariyan magbantay, no? Starting even now and until May 2025. So, ayun po, kasama po kami doon sa COMELEC, na mas malawak na hanay ng mamamayan na willing na magkaroon ng mga progresibong leaders. And to do that, naiintindihan yung right to suffrage, and syempre, gagamitin ito and pagbabantayan yung paggamit nito ng lahat, and syempre yung mga agencies natin that are in charge of ensuring na malinis, maayos itong elections sa 2025. And starting now nga, no, nandito yung ating ongoing efforts. Maraming salamat po, Attorney. Sige po, siguro one last response before our next question po. Salamat po at welcome po ang kabataan. In fact, ang grupo po ng Kontradaya ang isa sa pinakaunang napag-demonstratean po namin ng automated counting machine. Ako po mismo ang pumunta sa Universidad ng Pilipinas kay Professor Danny Araw kung saan nag-demo po ako. Nandun pa nga po ang ating former Secretary Judy Taguiwalo, si Congressman Sarati po. Kami po ay nagkasama-sama doon at ipinakita namin sa kanila at pinaranas namin sa kanila ng makina. Doon naman po sa maikli lang, doon sa hindi pagsuporta ng Korean government. In fact, kung titignan niyo po, nakalimang presidential elections na ang Miro po ang ginamit ng sistema nila. At kung hindi po sumusuporta ang South Korean government sa kumpanyang Miro, ay bakit po nung kami nag-contract signing ay inutusan po ng kanilang gobyerno ang kanilang ambassador na makibahagi doon sa aming contract signing. And lastly, kailangan po natin siguro para po tuluyan nating ma-address ang mga problema ng halalan. Maari po sigurong sa umpisa, paghiwa-hiwalayin natin ang punot dulo ng problema. Una, yung violence. Ito pong ating teknolohiya definitely ay hindi kayang i-cure ng violence na yan dahil yan po ay labas sa teknolohiya. Pero alam din po natin na kung bakit nung una pa lamang, bakit nabalangkas ang Republic Act 8436 ay dahil sa mga kaguluhan, dahil sa kabagalan, at dahil sa instability ng halalan dulot ng manual elections. Kaya nga po kinonceptualize ang ating mga mababatas ang Republic Act 8436 na na-amend ng Republic Act 9369 na sa ngayon ay ating automated election laws upang i-solve o hindi man ay padaliin po yung mga nakikita nating problema. Una, habang nagtatagal po kasi ang halalan, tumataas ang tensyon, lalo nagkakagulo. Sa pamamagitan ng automated elections na natatransmit ang resulta, guluhin man nila pagkatapos ng halalan, sunugin man ang makina, sunugin man ang balota, wala na po sila magagawa dahil maipoproclaim natin ang nanalong kandidato dahil makikita natin ang record doon sa mga digital transmissions natin na yan. So ang sinasabi lang po namin, it's not a solve all. The technology, it's not a solve all. Tama po ang ating si Attorney Rene ko, na tutukan din po natin yung kabilang banda ng problema, yung may human intervention. Yan po dapat. Kaya nga po kami, ngayon po sa paparating na halalan, mas papalakasin pa po namin ang Committee on Kontrabigay para po lalong i-address yung problema natin sa vote buying at vote selling. Meron na rin po kaming task force, katapatan, katotohanan at katarungan sa halalan para i-address naman ang maling paggamit ng social media, ng technology, ng AI sa halalan. So kung makikita nyo po, lahat po ng fronts ay nakikipagtulungan kami sa grupo ng kabataan, sa iba't ibang grupo para lamang po sa kaayusan ng ating halalan. Maraming salamat po, Director Laudianco, and of course, Attorney, for pagpapayaman po ng usapin natin, no, tungkol sa election. Maganda po na naririnig po natin lahat ng panig, no, at tulad nga po ng imbitasyon kanina ng COMELEC po, no, nasamahan po natin sila at maging watchdog, no, maging mapagmatyag tayo, samahan sila dahil may mga resources naman, no, na ino-offer ang COMELEC upang maging kabahagi tayo ng prosesong ito. We are nearing our time po, no. Siguro
for our next segment, no, mag-commercial break po muna tayo at meron po kami mga tinanong na ilang tao po tungkol sa election. And pakinggan po muna natin ang sila para sa next video po na ito. Magiging senador o kongresista ka ng isang araw, ano po yung unang batas na gusto niyong ipasa? Ang gusto kong ipatupad, pag ako naging kongresista o kung ano man, magkaroon ng trabaho na maayos ang mga tao. Medyo mahirap yung tanong eh. Wala pa ako naiisip sa ngayon. Tatanggalin ko ang mga korupsyon dito sa Pilipinas. Yun lang. Siguro yung batas na ano, yung about talaga sa mga bata. About sa mga batang, yung ano po, yung street, yung mga ano po. Kung meron kung mag-congress woman man or ano, senator, ganyan. Yun yung ano ko na ano, yung mga batang ano, mabigyan natin ng sariling nilang mga tahanan. Hirap na tanong po yan kasi madami pa pong parang backlogs yung Senado at yung Kongreso natin. Siguro, unahin ko pong ipasa yung SOGI bill kasi I feel very strongly about such issues and it's been something that's been on the backlog for the Congress for so long. I'd say that first and then, well, whatever is most pressing in the country at the moment. I think it would be pre-education. Para at least yung mga ibang mahirap, they can also go to school kasi ngayon alam mo naman na hirap pagbayad ng tuition, hirap ng buhay. I think we have to lift up everybody para at the same time umangat din ang bansa natin. Yan, maraming trabaho talaga ang mga elected officials, no, lalo na ang paggawa ng mga batas. Pero mahalaga rin ang mga naipapatupad na batas, no, ng mga local government officials po natin. I'd like to go back po to our guest tonight, no. For Director Laudianco po, no. Palagi ko po ay maganda na maitanong na rin po natin ito, no, dahil nandito na rin po ang si Attorney Laudianco. Mainit po na usapin, sir, yung pagkakapanalo po, no, ng dating Mayor Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Napatunayan po ng COMELEC na may representation sa identity si Alice Guo. Ano po ang preventive measures ng COMELEC ngayon para hindi na makalusot sa COMELEC ang mga ganitong kandidato po? Una po sa lahat, siguro pahintulutan niyo po ako ibahagi na ang kapangyarihan po ng COMELEC pagdating sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy at kasama nitong Certificates of Nomination ay ministerial lamang ayon sa sa Omnibus Election Code. Hindi po namin kayang i-pre-evaluate, hindi kami pwedeng mag-reject at lalong-lalo kaming hindi pwede po mag-evaluate base doon sa naisumiti po sa amin. Kailangan tanggapin po namin ito. Kaya nga po nakakakita po kayo doon sa National Office na minsan may nagpa-file po na parang naniniwala sa duwende, sumasamba sa mga buwan at bituin at iba pa. Wala po kami magagawa. Kailangan tanggapin po namin ito. Ikalawa, sa amin pong pagtanggap ay hindi naman po natatapos dito yan sapagkat ayon po sa ating rules of procedure, meron naman po mga maaring gawin tulad ng pagsasampa ng kasong petition to declare as nuisance candidate, petition to deny due course or cancel COC, at petition to disqualify. Yung pong nauna, yung petition to declare as nuisance candidate, kung makikita nga po ng COMELEC na talagang walang bona fide intention o talagang nanggugulo, nais lamang guluhin at lituhin ang halalan pati na ating mga kababayan, ay pwede po namin gawin yan motu proprio. Kaya nga po makikita nyo doon sa mga senators at party list, kami na po mismo, senators at mga presidentials, vice president, kami na po mismo ang nagpa-file ng mga petition to declare as nuisance candidate. Patungkol naman po dito sa kaso ni dating Mayor Alice Guo, yung pong bagay kasi pag ang question ay age, citizenship, residency, literacy, pati na rin po yung tinatawag nating being a registered voter, hindi po pwedeng motu proprio ang pagpa-file ng COMELEC. Kailangan po talagang merong mag-file ng isang petition to cancel or deny due course the COC. Unfortunately po sa kaso ni Mayor Guo, nung siya po ay nag-file ng kanyang certificate, application for voters registration sometime in April, kung hindi ako nagkakamali, April 2021, wala pong nag-oppose bagamat nakapaskil ang kanyang pangalan sa talaan ng mga nag-apply. Ni isang opposition po ay walang tinanggap ang Election Registration Board of Bamban Tarlac. Ikalawa,
Pagkatapos po na mag-grant ang kanyang petisyon para maging voter po, registered voter, wala pong nag-file ng petition for exclusion sa kanya sa mga korte sa Bambantarlac. Kaya po nakalusot talaga yung kanyang pagiging registered voter. Sometime in October 2021, siya po ay nag-file ng kanyang certificate of candidacy para sa mayor nga po ng naturang bayan. Again, unfortunately, wala pong nag-file ng petition to cancel or deny due course sa kanyang pagtakbo, kaya nga po natuloy ito. So para po bagamat hindi natin mababago ang batas, hindi namin mababago yung mga naitakda na yan, ano ang ginagawa ng COMELEC ngayon? Asahan po ninyo, 2 linggo pagkatapos po ng October 1 to 8 filing of COC, ay agad-agad naming ilalathala at ipopost sa aming website ang lahat ng certificates of candidacy. Kalakip na ang lahat ng kanilang certificates of nomination nang sa ganun ng ating mga kababayan na may hawak na ebidensya at impormasyon, either makalapit sa COMELEC o di po kaya ay makasama ng mga taong magpa-file sa kanila ng kaukulang petisyon. Nang sa gayon po, bago dumating ang Disyembre sa pag-iimprenta ng mga balota, ay malinis ang halalan. Tama po yung nadinig nyo. Kaya nga po magpa-filing na tayo ng October 1 to 8 dahil yung buong Oktubre ay ninanais ng COMELEC na lahat ng mga petisyong nabanggit ay maresolba na sa division level by October, at kung may aapila sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Commission and Bank, matapos namin by November. Nang sa gayon by December po, masimulan na namin po ang pag-iimprenta ng mga balotas. Hindi lang po yan kami matatapos, pati po yung SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditure ay ilalathala po namin sa aming website pagkatapos po ng deadline nito 30 days after the elections. Tatanggalin lamang po namin yung ilang pribadong bahagi na hindi nire-require ng batas para po kami naman po ay makatupad sa Data Privacy Act of 2012. Maraming salamat po, Director Laudiangco. And siguro para po sa ating huling tanong, no, and I'd like to hear from both of you po, no, para po sa mga kapatid natin sa simbahan. At para na rin po sa mga kabataan, ano po yung pwede naming gawin ng mga taong simbahan, mga kabataan, para masiguro po na matiwasay, tapat at maayos ang magiging halalan po next year? May mga practical po bang kami pwedeng gawin to ensure po a peaceful and a safe election po next year? Sige po, attorney, kayo po muna. Siyempre, aware tayo na kaisa ang simbahan sa mga maraming efforts na ginagawa niya to ensure na ang botohan ay hindi lang malinis, pero yung mga botante ay rehistrado at educated doon sa mga desisyon na gagawin nila. So, patuloy natin yung gantong effort at paramihin pa natin yung kaya nating ma-reach. So, ang alam natin ay syempre ay malaki ang presence ng church groups, church youth groups, etc. sa buong Pilipinas, ay magandang makapagtulungan, makipag-partner sa kabataan, sa mga organizations, local or whether it be national, to help voters' education drive really translate to the very wide far reaches of provinces. So we are aware na may PPCRV and patuloy yung kanyang magandang maraming gawain para i-ensure na responsableng bumoboto ang mamamayang Pilipino. But of course, nandyan ikalakip natin yung ano bang kailangang hanapin sa mga kandidato. Paano ba sila kilatisin? Ano yung efforts na pwedeng gawin ng community to ensure na yung kanilang local candidates ay responsive doon sa mga issues on the ground, and i-capacitate natin sila na yung mga groups mismo yung pwede pang mas gumawa ng grassroots work para mas ma-reach yung gantong voters education drive, and mobilize din na i-conduct nila yung right of suffrage nila come election day. So, andyan yung kabataan na gagawin ito, and syempre, we hope na mas mapagpatuloy yung gantong efforts nating sama-sama para mas lumaki at lumawak yung voters population, and yung voters population that would exercise that right to suffrage come elections. Maraming salamat po, attorney. How about you po, Director Laudiangco? Any message po para po sa mga viewers natin na mula sa simbahan o even mga kabataan po natin?
Una po ay buong pusong pagsang-ayon sa lahat po ng nabanggit ni Attorney Rene. Tama po yan. Bagamat sa amin pong pagtataya, lumalabas po kasi ang kabataan ay lumalabas parang 2/6 sa ating voter. Pero sabi ko nga po, bagamat 2/6 lang ang kabataan sa ating total voting population, tayo po, isinasama ko na po ang sarili ko, tayo po ang pinakamalakas, tayo ang pinakamaingay, tayo ang pinaka-most influential sa lahat po ng botante. At kami po ay naniniwala sa kapangyarihan ng kabataan na yan. Kaya nga po kung babalikan ninyo po, nandun din po sa Facebook page, halos lahat po ng efforts ng COMELEC patungkol sa voter education ay binuhos namin sa kabataan. At yung mga kauna-unahang automated counting machine demonstrations, bagamat po ang schedule po talaga namin ay sa November pa, inutos na po ni Chairman Garcia na nung Hunyo pa lang simulan na namin. Kaya po kami nag-ikot sa bundukin ng Kayapa, doon po sa dulong bayan ng Simunul, Tawi-Tawi hanggang sa Cotabato, at lahat po halos naikot na namin. Ang talaga pong unang pinupuntahan namin ay mga kabataan dahil gusto po namin sa kanila manggaling ang lakas ng boses patungkol sa halalan. Hindi kami po naniniwala na sila yung naiimpluwensyahan lamang. Kami po ay naniniwala na sila yung nakaka-impluwensya mismo ng kanilang pamilya. Ikalawa, patungkol po dun sa mga efforts ng COMELEC tungkol sa transparency, kung makikita po ninyo from conceptualization to procurement to preparations hanggang sa election po yan. Hanggang post-election, asahan po ninyo lahat po ito itatambad namin sa publiko at hinihikayat po namin kayo na samahan ninyo po kami at kasama namin kayong magbantay sa gaganapin na halalan. At ito pong pangalawa, yung accountability efforts ng COMELEC po. Pinapatunayan po namin na kami po ay tumitindig sa aming mga aksyon at paninindigan po namin ang aming mga responsibilidad at trabaho na ayon sa konstitusyon at sa batas. Kaya nga po kung ano-ano po ang ginagawa ng COMELEC ngayon patungkol sa aming resolution, napakaraming presumption, labanan lamang ang vote buying. Hinihintay po namin na questioning kami dun sa pag ikaw ay nahulihan ng mahigit 500,000 o kaya po yung 20,000 pesos, ilang 3 araw bago maghalala na may kasamang election paraphernalia, ipe-presume ka namin na nagbo-vote buying. May isang bahay na nakita na nagdi-distribute ng mga groceries at iba pa at may kasamang polyeto sa pangangampanya, ipe-presume na namin yan na vote buying at magsasampa kami ng kaso. Paiigtingin pa po namin to. And lastly, yung inclusiveness po natin. Pinapakita po namin ngayon na lahat po ng strata ng ating bayan, kabataan, sa ating mga nakatatanda, indigenous peoples, nandun sa LGBT, pati na rin po dun sa ating mga kababayan na nakabilanggo o persons deprived of liberty. Tayo po ay may karapatang bumoto, tayo ay may boses at ginagalang po ng COMELEC yan, isasabuhay po natin yan. And lastly, pagdating ng po sa teknolohiya. Kung makikita nyo po, sinadya ng COMELEC na paghiwa-hiwalayin ng kontrata ng makina, ng ACM, ng transmission o yung Secure Electronic Transmission Services at ng internet voting na gagawin sa overseas. Bakit po? Sinadya po namin ito nang sa gayong walang isang kumpanya na makakamonopolize at nang sa ganon ang 3 kumpanya na nanalo dito ay magkaroon ng checks and balances. Parte po ito ng pag-audit ng COMELEC nang sa ganon makita po natin lahat na totoo, maayos at accountable ang halalang gaganapin natin. At dun po sa rollout na ginagawa po namin ngayon. Bagamat foreign at technology na kinuha natin, ni isang Koreano po ay hindi namin pinag-demonstrate. Pilipino po. Kami ang kumuha ng teknolohiya, kami ang nagtuturo sa ating kababayan, kami, Pilipino, ang nagde-demonstrate ng lahat ng ito. At asahan ninyo po, by November hanggang January, magkakaroon po ng ACM ang bawat election officer po sa buong Pilipinas, bawat bayan, bawat munisipyo, bawat distrito na mayroong ACM. Ang gagawin lang po ng ating mga tao ng COMELEC ay umikot sa lahat ng barangay para iparanas, ipakita at matikman ng ating mga kababayan paano gamitin ang bagong makina ng sa ganon. Pagdating ng halalan, wala na pong takot sa pagboto at higit sa lahat po, alam na po natin ang gagawin natin sa proseso ng pagboto. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Director Laudiangco, Attorney Rene. Maraming salamat po for such a productive discussion with you two po. At hindi pa po dyan nagtatapos ang ating episode. We hope that you stay with us po, especially our viewers. Pero po, para sa susunod na segment ng ating episode tonight, syempre po, hindi matatapos ang ating episode na hindi po natin naririnig. Hindi po tayo nakarinig mula po kay Dr. Melba Magay. So, for our next part, I'd like to invite
Dr. Melba Magay para sa Saganang Act. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat kay Attorney Rene at kay Director John Rex. It's good to hear yung mga boses na mga kabataan. I mean, mukhang si John Rex as well as si Rene are still mga nasa kanilang pagka-millennial or something. So, salamat sa inyong mga sometimes very passionate na ng mga impormasyon. At salamat din na maraming ginagawa ang COMELEC ngayon para ma-remedyohan yung maraming mga complaints tungkol sa mga nakaraang eleksyon. Lalong-lalo na halimbawa yung lack ng social trust in relation dun sa machines, no? Obviously, meron tinatawag na human-generated na fraud. Meron ding machine-generated na fraud. And yung ating mga engineers na kagaya ni General Rio at si Colonel Ordonez, yung tatlo na yon have already said na medyo mahirap yatang masabi na tama yung eleksyon ng nakaraan sapagkat merong within an hour nagkaroon na ng 20 million votes counted. Physically impossible daw yun, sabi ng mga engineers. So, may mga ganong agam-agam tungkol sa kung paano na-generate yung fraud sa papamagitan ng machines, no? Maaaring merong intervention humanly in such a way na nangyari yon. So siguro yun ang dapat bigyan natin ng pansin. At tama rin si Director Jan na baka hindi problema yun ng makina. No? Problema yun ng human-generated na fraud. So siguro yun ang dapat nating pag-isipan na maigi. Doon din sa issue ng mga kabataan, I'm very glad na si Atty. Rene represents yung youth na party list, kabataan. Ang aking pangarap para sa kabataan ay talagang hapang-hawakan ang kanilang kinabukasan. At wag ibaliwala ang eleksyon. I mean, 54% daw kayo, no? Yung mga kabataan, 54%. Yung tinatawag na youth vote. Abay, napakalaki nun. At huwag niyong sayangin itong opportunity na ibalangkas, no, for the future. Yung at least progressive na path na kailangan nating tahakin. Sa scripture, ito pong mga democratized na ways of getting yung approval o consent ng electorate. Ang mechanism niya noong unang panahon, assembly. So, halimbawa sa Old Testament, pati rin sa makikita natin na kapag merong mahalagang legal codes na kailangan ibahagi, yung mga buong Israel is being assembled. Kahal ang tawag dyan, assembly, no? Ngayon naman, dahil may technology na tayo, so pwede yung voting, ating consent sa eleksyon na ngayon naman ay machine-generated na. I think it is important for us to recognize na mukhang maliit lang na bagay yung presence natin sa eleksyon. Pero napakahalaga nito para sa kinabukasan ng ating demokrasya. Sapagkat through the years, nakita natin yung pagka-solidify ng mga political dynasties. At sa tingin ko, ito ay dahil sa local elections, hindi nararamdaman yung youth vote. Sana ngayon, yung youth vote maramdaman sa SK, maramdaman sa kahit na barangay captain man lang. Dahil sa mga poor, lalo sa mga urban poor communities,
Ang governance ay hindi naman yung national. Ang governance yung local, yung barangay. Kaya dapat yung mga kabataan pumasok sa SK, pumasok sa barangay election, o kaya pagka mayor o governor. Sapagkat yung mga nasa Congress, shuffling papers lang yan, mga laws gano'n, which may or may not be implemented. Samantalang kung kayo ay mayor, o kayo ay barangay captain, o kaya ay SK, marami kayong magagawa sa inyong local communities. At dyan nag-uumpisa ang pagbabago. So sana wag baliwalain, no, yung boto ninyo, lalo na sa local elections. Sapagkat yan ang governance sa maraming mga kababayan natin na naghihirap. Ngayon, kailangan din siguro na makita natin na yung isang legacy ng martial law is yung collapse ng party system. Noon merong nationalista, merong liberal, no? Ngayon wala nang ganon. Ang mga candidates o yung mga elected na officials nagmamigrate, no, doon sa sino man ang may hawak ng largesse. Halimbawa yung pork barrel na release, gano'n. So, usually presidente. Kung ano yung party ng presidente, everybody migrates, no, doon sa party ng presidente. In other words, influx palagi yung party system. Siguro, this is a good time para sa mga kabataan na magkaroon ng reimagining, no, ng what can be done as a substitute dito sa collapse ng party system. Yung idea ng party list, kagaya ng kabataan, maganda sana yun. Pero kahit yan, ay ginagamit na rin ng mga traditional politicians. Siguro this is a time para sa mga kabataan na talagang i-insist, no, na siguro dapat magbago yung entire political system. At magkaroon ng reimagining ng what can be legitimate na party system na merong principled na party lines at hindi lang dahil sa kung sino yung presidente, doon ako magmamigrate dahil sila yung may hawak ng aking mga pork barrel and so on. So, importante siguro yung sa kabataan, yung i-reimagine. Hindi lang yung matututo uli ng traditional politics, kundi i-reimagine what it can be like, even politically. Paano, how to win, as a candidate, how to win it, no? Halimbawa, yung civil society, kailangan pumasok na sa politika. Kagaya na ginawa ng Makabayan, other progressive na blocks. Pumasok na talaga sa politika yung mga civil society. Kasi pagka nasa fringes kayo, nasa margins kayo, walang mangyayari. You have to enter your political process. And I think it's important na padamihin yung progressive na block. Hindi lang yung marginal lang din, yung sa Kongreso. And importante rin sa atin na isipin na ang leadership is actually a gift to the people. Bakit? Dahil ang leadership, isang gift ng leadership is meron siyang power. Power to change things. No? Whether ikaw ay presidente ng isang corporate firm, meron kang power to change yung organizational culture. Meron ka rin power kung ikaw nasa Kongreso o kahit na barangay captain lang, may power ka to do something doon sa local community na kinabibilangan mo. So, yun ang gift ng leadership sana para sa mga tao. Pero ginagawang gift lang para doon sa leader, no? Hindi leadership para sa mamamayan. So, ito ay encouragement sa ating mga young people, no? Na sana, according to your gifting, according to your passion, kagaya nila Rene, pumasok kayo sa politika. At hindi rin totoo na hindi kayo mananalo just because wala kayong pera o wala kayong mga backers ng mga political dynasty, gano'n. Kasi
kagaya nila Atty. Rene, maaari siguro na ibahagi ninyo yung paano pumapasok as party list o as actual candidates. Kailangan siguro yung kaalaman na yun i-spread sa mga kabataan at encourage ang lahat ng kabataan. At unang-una na itong election na to, sabi nga, super election. Kasi nga, it may, lalo na yung sa Senate, it may determine yung takbo ng ating constitution, halimbawa, na maaaring mabago yan kung hindi tama ang ating boto sa mga senador. Ngayon din, siguro mahalaga rin na isipin na itong simbahan can be a countervailing force, no, sa governance. Kasi kung meron mang isang institusyon na kayang paralel sa gobyerno, yun ay simbahan. Sapagkat simbahan in every barangay, may simbahan. Kasi dapat i-insert ng simbahan ang sarili niya in electing good candidates. Para naman magkaroon ng sense ang mga tao na kung ako'y tatakbo, merong susuporta sa akin. At least andyan ang simbahan. Kahit na yun lang ang role ng simbahan. Tulungan yung mga maayos na kandidato to win. No? Kasi importante yung we should win. Kasi maraming mga idealist o progressive na mga tao ayaw pumasok sa politika dahil ang feeling nila wala namang susuporta at wala silang pera. Siguro ang simbahan can fill that gap. No? Dahil meron tayong mga tao, meron tayong body count, meron tayong presence sa bawat barangay. So sana ito yung responsibilidad ng simbahan sa susunod na eleksyon. So yun lamang po at salamat kay Atty. Rene at si John Rex. Mabuti na merong mga tao na kagaya ni John Rex sa COMELEC na marunong ng anong kailangan para magkaroon ng pagbabago. So, Muli po, paalala lang, 4 na araw na lang para kayo po ay makapagparehistro para makaboto sa super election sa 2025. Tandaan po natin ang pagboto ay hindi lamang po isang karapatan, kundi ito rin po is isang katungkulan natin bilang mamamayan. Gawin po natin ang ating responsibilidad na ito para sa ating bayan. Muli po, maraming salamat sa pagsama sa aming pag-iisip ngayong gabi. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi, si Director John Rex Laudiangco ng COMELEC and of course, Attorney Rene Co ng Kabataan Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat din po. Salamat po at Director Laudiangco at maraming salamat din po sa ating mga partners ng ISIP-ISAC at sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga adhikain para sa ikabubuti ng ating bayan at sa ikalalalim ng ating pananampalataya. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode ng ISIP-ISAC sa October 10, Huwebes pa rin po, alas 7 ng gabi ang ating live. Ngayong darating din po na Huwebes, pakinggan nyo rin po ang tinig ng ating mga kabataan sa bagong programa ng ISAC, ang Let Us Z. Yan ang Gen Z Zooming In. At happy birthday kay Bezzy Trisha, ang host ng Let Us Z program. Muli po, patuloy po nating palaganapin ang mabuting pag-iisip at itaguyod ang mabuting kulturang Pilipino. Please share our episode tonight at kung meron po kayong mga na-miss na previous episodes, you can visit our Facebook page, our YouTube, or even our Spotify ng ISIP-ISAC. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ISIP-ISAC. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na mag-isip at makialam para sa ikabubuti ng bayang Pilipinas. Atin ito. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo. Maraming salamat!
Thank you po.